Hi guys, for today's video, gagawa naman tayo ng caramel bars. At syempre, ito yung uunahin natin. Igagrind ko muna itong peanuts kasi masyadong malalaki. Gusto ko nito yung medyo maliliit lang. Ganito lang yung gusto kong pagkakagrind ng peanuts. Kasi pag sobrang durog naman guys, baka maging peanut butter na yan. So anyway, set aside lang natin to. Tapos uumpisahan ko nang gawin yung caramel bars. Okay, dito sa bowl, meron ako ditong 5 pieces egg yolk. And then nilagyan ko ng isang 1 whole egg. Ang gagawin lang naman natin dito, iwiwis lang natin. So, ibibit lang natin na maigi. And then, nilagay ko na rin yung brown sugar. Tapos, haluin lang din natin na maigi. Siguraduhin natin na tunaw na maigi yung brown sugar. Pagkatapos, at saka na natin ilalagay itong condensed milk. Sisimutin ko lang maigi yung condensed milk kasi sayang. Alam nyo ba, ang mahal-mahal na ng condensed milk, diba? So, ang gagawin natin yan, haluin lang din natin ulit maigi. Importante yun guys, no? So, kailangan mahalong maigi, no? Pagkatapos nito, ilalagay ko na yung baking soda and then yung salt, lagay na rin natin. Pagkatapos, ilalagay ko na rin tong vanilla and then, hahaluin natin ulit maigi. Kaya inuna ko din nalagay yung baking soda and salt dito sa ating wet ingredients kasi para mahalong maigi, para masigurado nating natunaw na yung baking soda and salt. At pagkatapos nyan, ito na sinunod ko na yung aking powdered milk. So anyway, ang aking powdered milk is Birchtree. It's everybody's milk. So not sponsored pero kasi po talaga masarap po talaga si Birchtree, malinamnam. So ang gagawin lang natin ulit, haluin lang natin ulit ng haluin ng maigi hanggang sa masigurado nating natunaw na yung pinaka last na nilagay natin, which is yung Birchtree. Pagkatapos nyan, dito na natin ilalagay yung ating melted butter. Siyempre, halo lang ng halo ulit, ano? So, itong buong procedure ng ating ginagawa is puro halo ng halo ng halo, no? So, anyway, kailangan talaga masigurado natin kasing nahalo maigi. Tapos, ito yung pinakalas na ilalagay natin. Siyempre, yung all-purpose flour. Isisip lang natin to make sure na syempre walang makakalusot na buo-buo at walang makakalusot na dumi. Kaya talagang sinasala natin yung flour. So ang gagawin lang natin dito syempre ulit hahaluin lang natin maigi hanggang sa makita nating smooth na yung ating butter. Habang ginagawa ko to, naka-on na yung oven ko at sinet ko sa 160 degrees Celsius at i-bake natin to for about mga 35 to 40 minutes or until it's done. So syempre mahalaga rin guys yung i-check din natin. Okay na tong ating mixture. So, ilalagay na natin dito sa pan. Yung pan, nilagyan ko po ng parchment paper. Syempre, para mamaya, hindi didikit tong ating caramel bars. Pag naluto na, hindi tayo mahihirapang alisin dito sa pan. Pag nailagay na natin lahat yung butter, ang gagawin naman natin ito, papantayin naman natin. Para syempre yung ating magiging caramel bars pantay, no, mamaya. So pagkatapos niyan, itataktak natin ng ilang taktak para mawala yung mga bubbles, no. And then after that, lalagyan na natin ng peanuts sa ibabaw. So bali dalawa yung nilagay ko dito guys. Yung pinaka 1/4 side, nilagyan ko naman ng almond nuts kasi si hubby hindi kumakain niya ng peanuts. So nilagay ko dito almond nuts. So, eto na. Ready na to. So, ang gagawin na natin ito, i-bake na natin to. At habang nakasalang to sa oven, magti-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyagang nanonood sa aking channel. And of course, kung bago ka po sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Okay, bukod sa timer, isa sa palatandaan ko talaga pag paluto na or luto na yung binibake ko is yung napakamabango na, no? So, sa pinaka last part nung pagbibake mo, pwede mo nang i-check tusukin mo ng skewer. Kung tuyo na yung skewer, paglabas, so okay na yan. Ibig sabihin, luto na yun. So, anyway, eto na yung ating caramel bar. So, pinalamig muna natin to kasi importante talagang palamigin muna to bago natin tanggalin dito sa pan. Tapos guys, nung napalamig ko naman natanggal na natin dito sa pan, nilagay ko muna sa ref. So, chinil ko to for overnight. So, bago ko in-slice. Kasi, pag in-slice mo kaagad to ng mainit pa, mahihirapan kang hiwain ng maayos. Kasi, mangyayari is madudurog lang yung caramel bars kasi hindi pa siya nagsiset, no? So, mas maganda talaga na i-slice mo siya once na na-chilled mo na yung caramel bars para nas maganda ng i-slice. So ito guys, tatagal to yung caramel bars mo pag nilagay mo sa ref ng almost na mahigit pa yun, no? Ng mga 1 month. More than 1 month I think kasi nakakapag-try na rin ako before nito na nilagay ko sa ref ng matagal.
at okay pa rin siya. Kasi ito, habang tumatagal sa rep, lalong sumasarap. Alam mo yung lalo siyang parang kumukunat. So, ganun yung magiging texture niya, no? Mas makunat, no? Mas masarap. Pag nilagay natin to sa rep, ilalagay lang natin to sa sa airtight container. Syempre kung mas matagal mong gusto bago kainin, no, mas maganda kailangan kasi nakalagay siya sa airtight container. So anyway guys, itong aking caramel bars, hindi po ganong matamis, yung sakto lang. Kasi syempre, lagi kong iniisip yung mga kakain, yung kids, and then si hubby. Kasi syempre, ayoko naman bigyan sila ng sobrang tamis, no? Saktong-sakto lang, no? So anyway, kung gusto nyo malaman yung lasa, itry nyo po yung aking recipe. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana po, abangan nyo pa po ko sa mga susunod kong video na isi-share sa inyo. Thank you for watching and God bless everyone. Just mabalos. Bye-bye.